Welcome to Monkip's Recap. Please like and subscribe. Salamat. Trade you for that leg. No! Sa kwentong post-apocalyptic na ito, wala nang karapatang mabuhay sa lipunan ng mga kriminal, at may itinakda sa kanila na isang desyerto na lugar para tirahan nila. Ang pangalan ng mga rebelde ay Bad Badgers at binigyan sila ng espesyal na numero para makilala sila. May dalawang grupo sa lugar na ito, isang grupo ng normal na tao at isa namang grupo ng mga kanibal. Ngayon habang nagsisimula ang movie nakikita natin na may mga pulis na nagdadala ng isang babae dito, kung saan mahigit 5,000 katao ang inilikas. May pader na bakal na lambat para hindi sila makatakas. Ang pangalan ng babae ay Arlen. Ngayon paglakad ng babae pasulong, may nakita siyang karatula na nakasulat. Ang lugar pagkatapos ng karatulang iyon ay hindi nasakop ng Amerika, at na ang Amerika ay hindi mananagot sa kahit anong mangyari sa mga kriminal sa lugar na iyon. May hawak ding pahina si Arlen na may mensaheng, hanapin ang pangarap, hanapin ang comfort. Ang comfort ang lugar kung saan nakatira ang mga Bad Badgers. Pagkalipas ng sandali nakakita si Arlen ng sirang kotse, umupo muna siya sa loob para magpahinga pero hindi niya alam na may paparating sa kanya. Huli na para malaman dahil nahuli nila si Arlen, at pagdilat niya nakita niyang nakatali siya, dalawang babae ang dumukot at nagdala sa kanya rito. Isa sa mga babae ay papalapit sa kanya na may lagari, sinimulan nitong alisin ang kamay niya at tinanggal din ang paa niya para gawing tanghalian dahil kabilang sila sa grupong kanibal, at wala namang makain sa desyerto kaya naging kanibal ang mga tao, samantalang ang kabilang grupo ay nakatira sa comfort. Sinumang mapunta sa desyerto, hinuhuli ng mga kanibal at ginagawang pagkain. Pinananatili ng mga kanibal ang sarili nilang malusog sa pamamagitan ng paghuli ng maraming tao na ginawang preso nila. Wala na ang mga kamay at paa ng mga ito dahil kapag nagugutom sila, nanghuhuli sila ng tao at pinuputol ang kahit anong parte ng katawan at kinakain iyon. Ngayon biktima na rin nila si Arlen, alam niya sa tingin pa lang na gagawin siyang pagkain, at kung gusto niyang mabuhay kailangan niyang tumakas, pero mahirap makatakas dahil nawalan siya ng isang braso at isang paa at nakatali pa siya ng kadena. Naisip ni Arlen ang isang idea at nilagay niya ang mga dumi at basura sa katawan niya. Kinabukasan may babaeng kanibal na dumating para tingnan si Arlen, nakita niyang sobrang sama ng kalagayan ni Arlen, at dahil doon pinalaya siya ng babaeng kanibal. Dinala niya si Arlen para linisin siya, at nung pumunta siya para kumuha ng tubig, sinamantala ni Arlen ang chance at nagtago ng bakal na pamalo, at habang nililinis siya, pinalo ni Arlen ang babaeng kanibal gamit ang bakal, tumambo ito at pinalo pa niya ng paulit-ulit hanggang mamatay ang babaeng kanibal. Ngayon nagsimulang gumapang si Arlen para makaalis sa lugar na yun, at pag-abante niya may nakita siyang skateboard na ginamit niya para makatakas. Malawak ang desyerto at napagod si Arlen habang sumusulong, nag-uutom at nauhaw din siya ng sobra, at maya-maya nawalan siya ng malay dahil dito. May isang lalaki na nakatira mag-isa, hindi siya taga-comfort at hindi rin kanibal, at dahil matanda na siya hindi siya nagiging biktima ng mga kanibal. Kinuha ng lalaking ito si Arlen at dinala siya palayo gamit ang kariton. Dinala niya si Arlen sa comfort group, at pagkatapos iniwan niya ito doon. Tapos makikita natin ang eksena 5 buwan pagkatapos, may bahay na si Arlen at may artificial na paa na rin. Iba ang pamumuhay ng comfort group, maraming pasilidad gaya ng mga shop, medical facilities at marami pang iba. Pagkatapos noon ipinakita ang isang pamilyang kanibal, ang pinuno ng pamilya ay ang tinawag na mayamiman na nakatira kasama ang asawa at anak niya. Isa siyang mahusay na pintor at gumagawa siya ng sketch ng anak niya noong oras na iyon. Pagkatapos pumunta siya sa isang babaeng kinulong niya, pinatay niya ito at hiniwa ang katawan para gawing hapunan, at kumain ng pamilya. Kinabukasan makikita natin na malungkot si Arlen dahil sa pagkawala ng kamay at paa niya, namimiss niya ang mga parte ng katawan niya at iniisip kung buo sana ang katawan niya sana ang ganda niya. Galit siya sa mga kanibal dahil ginawa nila siyang ganito, ngayon para makaganti sa kanila kinuha niya ang baril at umalis doon. May isa pang daan palabas ng comfort at yun ang ginamit niya para makatakas. Plano ng asawa ni Miami Man na bumili ng ilang gamit kaya dinala niya ang anak niya, hinahanap nila ang ilang mahalagang gamit sa mga lumang bagay. Nakita sila ni Arlen mula sa malayo at lumapit siya sa kanila. Nung malaman ni Arlen na pareho silang kanibal nagdesisyon siyang patayin sila.
Nakiusap ang asawa ni Miami na huwag silang patayin dahil wala naman siyang ginawang masama kay Arlen pero hindi siya pinakinggan ni Arlen. Sinabi niya na nakiusap din siya noon para mabuhay sa mga kanibal na tulad nila pero hindi sila naawa at pinutol ang kamay niya. Pagkasabi nito binaril at pinatay ni Arlen ang asawa ni Miami, at nung patay na ito hindi agad naintindihan ng anak niya kung ano ang nangyari sa nanay niya dahil hindi siya marunong magsalita. Nakita ito ni Arlen at naawa siya sa bata kaya nagdesisyon siyang huwag patayin ito. Dinala niya ang bata sa comfort area. Nakita rin sila ng matandang lalaki habang papunta sila sa comfort. Nagustuhan ng bata ang kuneho sa comfort area kaya binili ni Arlen ang kuneho para sa kanya. Pagkatapos dinala niya ang bata sa bahay niya. Ngayon paggabi na, at dahil hindi pa umuwi ang asawa at anak niya nag-alala si Miami at lumabas para hanapin sila. Dumating siya sa lugar at nakita niyang kinakain ng mga uwak ang katawan ng asawa niya at nawawala ang anak niya. Biglang nakita ni Miami ang matandang lalaki na may hinahanap din doon. Ipinakita ni Miami ang sketch ng anak niya sa matanda at tinanong kung nasaan ito, at sinabi ng matanda na sasabihin niya kung nasaan ang bata pero kailangan niyang tanggapin ang isang kondisyon. Hiningi niyang iguhit siya ni Miami at dahil wala nang ibang choice si Miami ginawa niya ang sketch niya, pagkatapos binigyan siya ng clue sa pamamagitan ng pagsulat ng Find Comfort sa sketch ng anak niya. Ngayon sa gabi dinala ni Arlen ang bata sa isang club at nandoon ang pinakamayamang tao sa club na si Dream. Lahat ng tao tinitingnan si Dream bilang hero nila dahil siya ang nagdadala ng droga sa buong comfort. Malinaw na sinabi na ang droga ay parang magical dahil nagagamit ito ng mga tao para makapasok sa ibang mundo, nag-iiba ang takbo ng isip nila, at pakiramdam nila parang nananaginip kaya Dream ang pangalan niya. Siya rin ang mayor ng comfort. Sa party binigyan ni Dream ng droga ang lahat at uminom din si Arlen, habang nahuhulog ang kuneho ng anak ni Miami kaya pinulot ito ng bata, at dahil doon lumayo siya kay Arlen. Napunta siya kay Dream na nakakuha ng kuneho, at dahil nagustuhan niya ang bata dinala niya ito. Nagsimulang hanapin ni Arlen ang bata pero naaapektuhan na siya ng droga at pakiramdam niya na nanaginip siya at ang lahat ay ang ganda sa paningin niya. Habang hinahanap ang bata lumabas siya ng comfort, hindi maayos ang isip niya at hindi niya namalayang nakatayo si Miami sa likod niya. Kinabukasan ng magising si Arlen napansin niyang sobrang layo niya sa comfort. Nakatayo si Miami man sa tabi niya, hawak ang artificial foot niya na hindi niya kayang maglakad nang wala iyon. Ipinakita ni Miami ang sketch ng anak niya at tinanong kung nakita niya ito. Sagot ni Arlen ay hindi niya ito nakita. Nagsinungaling siya at alam ng lahat na bawal pumasok ang kanibal sa comfort, at kapag may kanibal na lumapit doon binabaril sila kaya nakipagdeal si Miami kay Arlen. Sinabi niya na hindi niya ito papatayin pero kailangan ibalik ni Arlen ang anak niya mula sa comfort. Binalaan niya ito at sinabi na kapag hindi niya ginawa hahanapin at papatayin niya ito. Pumayag si Arlen at pareho silang naglakad pabalik sa comfort, at habang papunta sila may nakita silang isang lalaking kanibal na nakipagkasundo kay Miami, at sinabing bibigyan niya ito ng fuel pero kapalit kakainin niya ang paa ng babae. Binyantaan ng lalaking iyon si Miami na papatayin niya ito at dudukutin ang babae kaya kunwari pumayag si Miami at ibinigay si Arlen sa kanibal. Pero nung kukunin na ng lalaki si Arlen, inihagis ni Miami ang kutsilyo sa kanya at tinamaan ng lalaki sa paa. Nabitiwan yun si Arlen at ginamit naman ni Miami ang isa pa niyang kutsilyo para patayin ang lalaki. Kinuha ni Miami ang lahat ng gamit ng lalaking iyon at pinutol ang isa niyang kamay at itinago ito. Pero habang nagbibiyahe lumitaw ang napakalaking bagyo at napuno ng buhangin ang lahat. Nanatili muna sila doon at nagpalipas ng oras sa mga 10. Gabi na nang huminto ang bagyo, saka kinuha ni Miami ang kamay ng lalaki para gawing hapunan. Tinanong ni Arlen si Miami kung paano siya naging bad batcher o kanibal. Sinabi niya na pumunta siya sa Amerika sakay ng bangka noong 16 siya, at dahil illegal siyang tao sa Amerika kaya siya ipinadala dito. Dahil pareho silang sobrang naghirap, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa, pero biglang may bumaril kay Miami at nasugatan siya. Dumating ang isang estranghero at sinabing sumama si Arlen sa kanya. Nag-isip si Arlen kung sasama ba siya sa lalaking iyon o mananatili kay Miami, at sa huli pinili niyang sumama sa lalaki. Taga-comfort ang lalaking iyon kaya nakapasok siya sa comfort area kasama niya, pero hindi maganda ang pakiramdam ni Arlen pagpasok doon, hindi siya masaya sa lugar na iyon. Naalala niya ang mga oras na iniligtas siya ni Miami at inalagaan siya. Namimiss niya ang mga panahong magkasama sila dahil nagustuhan na niya si Miami, kaya nagdesisyon siyang bumalik kay Miami para manatili sa kanya. Pagdating niya doon hindi niya makita si Miami, pero nakita niya ang sketchbook nito. Pinulot niya iyon at bumalik sa comfort. Yung matandang lalaki ay nakaupo mag-isa sa disyerto pero nung makita niya maraming uwak na lumilipad sa malayo, naintindihan niya ang sitwasyon, at pagpunta niya doon nakita niya si Miami na nawalan ng malay. Tinulungan niya ito at nahuli niya ang isang uwak at pinakain kay Miami para makakuha ito ng lakas. Sa kabilang banda tinitingnan ni Arlen ang sketchbook ni Miami, nakita niyang iba-ibang sketches ito, kasama rin ang sketch ng anak ni Miami. Sa huli nagdesisyon si Arlen na hanapin ang batang iyon kahit ano pa ang mangyari. Ipinakita niya ang sketch sa lahat sa comfort at nagtanong tungkol sa bata pero wala pang nakakita dito.
Napagod si Arlen at naupo, at nakita niyang may mga babaeng lumalabas mula sa bahay ni Dream, kasama nila ang anak ni Miami. Ipinakita na inampun ni Dream ang bata dahil wala siyang anak. Ngayon alam na ni Arlen kung nasaan siya pero dahil makapangyarihan si Dream at hawak niya ang lahat ng authority, naisip ni Arlen ang isang paraan para mabawi ang bata. Pumunta siya sa palasyo ni Dream kung saan maraming babae ang gumagawa ng droga. Nakita niya si Dream doon at sinabi nitong ang mga drug ang ito ang dahilan ng tagumpay niya. Sabi ni Arlen gusto ko ring magtrabaho sa palasyong ito tulad ng mga babaeng iyon. Pumayag si Dream at dinala si Arlen ng isang babae sa isang kwarto. Doon gumawa siya ng dahilan para pumunta sa banyo at pagkatapos ay kinuha niya ang baril mula sa fake foot niya. Itinutok niya ang baril sa babae at ginawang bihag ito. Sinabi niya kay Dream na kung palalayain mo ang bata, palalayain ko rin ang babaeng ito, at dahil asawa ni Dream ang babaeng iyon pumayag siya. Pagkatapos umalis si Arlen, ang babae, at ang bata sakay ng kariton at paglabas nila ng comfort pinalaya ni Arlen ang babae at pinauwi. Pagkatapos nagtungo si Arlen at ang bata papunta sa disyerto. Doon nakita nila si Miami Man na mas mabuti na ang kalagayan dahil sa tulong ng matandang lalaki. Ibinigay ni Arlen ang bata kay Miami Man, at hiniling niya kay Miami na payagan siyang sumama sa kanila. Tumanggi si Miami at ipinaliwanag sa kanya na imposible ito. Sinabi niyang mamamatay ka kasama namin dahil kami ay kanibal at baka kainin ka namin balang araw, kaya mas mabuti para sa iyo na bumalik sa grupo mo sa comfort. Tumanggi si Arlen na bumalik at sinabi niyang wala akong pakialam dito, gusto ko lang na manatili ka sa akin dahil gusto kita. Sabi ng anak ni Miami, gutom ako at gusto ko ng noodles hindi karne. Dahil walang noodles doon pinatay ni Miami Man ang kuneho at pinakain ito sa bata. At sa huli ipinakita na nagsimula silang mabuhay ng masaya at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell icon para hindi ma-miss ang iba pang amazing na content. Hanggang sa muli.